na-accuse ako at ang mga kasama ko na kung ano-ano, puro side lang yan naririnig nyo. Ngayon, gusto ko lang at least maging transparent lang na andito na ako. Gusto ko lumabas lahat ng katotohanan. Sa likod ng bawat patok na sugal, may isang pangalang paulit-ulit na lumulutang, Atong Ang. Isang negosyanteng kilala sa mundo ng sabungan, kasino at kontrobersya. Pero sino nga ba talaga si Charlie Atong Ang? Isang henyo sa negosyo o isa sa pinakamisteryosong tauhan sa likod ng mga malalaking isyu sa bansa? Isinilang noong ika-29 ng Agosto 1957, si Charlie Chu Hai Si Ang, mas kilala bilang Atong Ang, ay isang matapang na figura sa industriya ng sabong, partikular sa e-sabong o online cockfighting. Itinatag niya ang Ultimate Fighting Cock Championship o UFCC at siya rin ang tagapangulo ng Pitmasters Live at may-ari ng Lucky 8 StarQuest, isang malaking online sabong platform. Ayon sa ilang ulat, kumikita ang kanyang operasyon ng bilyon-bilyong piso kada buwan. Isa sa mga matunog na pangalan na naiugnay kay Atong Ang ay ang aktres na si Gretchen Barreto. Matagal nang bulong-bulungan sa publiko ang masalimuot at tila espesyal na ugnayan ng dalawa. Ilang larawan ang lumabas kung saan makikitang magkasama sila sa paliparan, magkahawak kamay pa umano ayon sa mga nakasaksi. Hindi rin maikakaila na naging malapit ang kanilang social circle kaya't lalong uminit ang mga espekulasyon. Noong 2019, pumasok sa larangan ng poker at sabong ang pamilya Barreto, mga negosyong matagal nang konektado kay Atong Ang. Sa kabila ng kanilang pahayag na pawang business partners lamang sila, hindi tuluyang nawala ang mga tanong tungkol sa mas personal na koneksyon sa pagitan ng aktres at ng negosyante. Habang patuloy ang kanilang pagtanggi sa anumang romantikong relasyon, nananatili sa isipan ng maraming tao ang tanong kung negosyo lang ba talaga ang namamagitan sa kanila o may mas malalim pa sa likod ng mga ngiting palihim. Sa pagtatapos ng 2024, unti-unti nang lumantad sa publiko ang bagong kabanata sa personal na buhay ni Atong Ang kanyang relasyon kay Sunshine Cruz. Sa isang viral na video na kumalat noong Disyembre, makikita silang magkahalikan sa loob mismo ng isang cockpit arena, isang tagpong ikinagulat at ikinaintriga ng marami. Kalaunan, kinumpirma rin ni Atong ang kanilang relasyon sa isang panayam sa Billionaire News Channel. Makalipas ang ilang linggo, muli silang nakita sa publiko, magkasamang dumalo bilang ninong at ninang sa isang kasal noong ika-28 ng Disyembre 2024 at pagsapit ng Marso 2025, naging Instagram official ang kanilang pagsasama sa pamamagitan ng isang sweet na larawang kuha sa loob ng helicopter. Kasabay ng paglabas ng kanilang relasyon ay ang pag-usbong ng samut-saring chismis mula sa isyu ng pisikal na pananakit hanggang sa di umano'y hiwalayan. Ngunit sa kabila nito, nanindigan si Sunshine. Mariin niyang pinabulaanan ang mga maling balita at pinili ang pagiging bukas sa publiko bilang hakbang upang protektahan ang sarili at ang kanyang pamilya. Sa kabila ng kontrobersya, nananatili silang magkasama sa entablado man ng cockpit o ng social media. Sa huling bahagi ng dekada 90, unti-unting lumutang sa eksena si Atong Ang, hindi bilang isang politiko, kundi bilang isang makapangyarihang tauhan sa likod ng mga operasyon ng sugal. Sa panahong iyon, naging malapit siya kay Joseph Erap Estrada na nooy nanunungkulan bilang vice-presidente ng Pilipinas. Sa publiko, ipinakilala si Atong bilang consultant ng PAGCOR, isang tagapayo raw sa mga legal at underground na laro gaya ng sabong at weteng. Ngunit sa likod ng titulong consultant, napabalitang milyon-milyon ang pumapasok sa kanyang kumpanya araw-araw. Ayon sa mga ulat, kumikita siya ng halos kalahating milyong piso kada araw sa pamamagitan ng kanyang kumpanyang Power Management and Consultancy. Ang relasyon nila ni Erap ay tila hindi basta professional. Isang lumang video pa nga ang lumitaw kung saan makikitang magkasama silang naglilibang sa Casino Filipino noong 1996. Para sa marami, malinaw ang mensahe. May malalim na koneksyon si Atong sa kapangyarihan. Hindi rin magpapahuli si Chavit Singson, ang gobernador noon ng Ilocos Sur. Kaalyado rin siya ni Erap at minsan nang naging katuwang ni Atong sa mga estratehiya ng weteng operations. Ngunit hindi nagtagal, nag-iba ang ihip ng hangin. Nagsimulang madama ni Chavit ang unti-unting paglamig ng tiwala sa kanya. Inasahan niyang sa kanya ibibigay ang prangkisa ng Bingo 2 Ball, ngunit sa halip, ipinagkaloob ito sa kanyang pinsan, si Eric Singson. Doon nagsimula ang bitak sa dating matibay na samahan. Mula sa alyansa, sumiklab ang tensyon na kalaunan ay magiging mitsa ng mas malalaking sigalot sa politika at sa likod ng sugalan. Oktubre 2000, yumanig sa buong bansa ang mga pasabog ni Chavit Singson.
isang revelasyon na hindi lang nagbunyag ng katiwalian kundi nagpabago sa kasaysayan ng politika ng Pilipinas. Ayon sa kanya, tumanggap umano si Pangulong Joseph Erap Estrada ng mahigit 400 milyon mula sa Weteng Payola, bukod pa sa 130 milyon na hinugot mula sa pondo ng tobacco excise tax. Mula 1998 hanggang 2000, tinatayang halos 9 na milyon ang naipasa ni Chavit mula sa iligal na sugal patungo raw mismo sa bulsa ng Pangulo. Pero higit pa ito sa usapin ng pera. Ayon kay Chavit, may mas madaling pangbalak sa likod ng lahat. Naniniwala siyang may tangkang ipapatay siya ni Erap at si Atong Ang daw ang ihaharap bilang salarin o kaya'y panangga. Sa harap ng banta sa kanyang buhay at ng mga naipong ebidensya, tuluyan nang kumala si Chavit sa kanyang dating kaalyado. Lumantad siya sa Senado, dala ang mga dokumento, testigo at kwento ng isang sistematikong katiwalian. Ang revelasyong ito ang nagsindi ng apoy sa impeachment case laban kay Erap noong Enero 2001, isang kaganapang humantong sa ikalawang EDSA People Power Revolution na nagpabagsak sa kanyang administrasyon. Habang umiinit ang investigasyon at ang impeachment trial ay patuloy na nabubunyag sa publiko, agad na iniwan ni Atong ang bansa at tumungo sa Amerika. Ilang taon siyang nanatiling nasa ibang bayan hanggang sa siya'y na-extradite pabalik ng Pilipinas noong 2006 para harapin ang kasong plunder bilang di umano'y kasabwat ni Erap sa paglustay ng kaban ng bayan. Noong Enero 2007, sa halip na umasa sa mahabang proseso ng paglilitis, pinili ni Atong ang makipag-plea bargain. Inamin niya na siya mismo ang nagbigay ng 130 milyon bilang kickback mula sa iligal na sabong at tobacco fund. Kapalit ng pag-amin nito, ibinaba ang kaso mula sa plunder na may habang buhay ng pagkakulong tungo sa indirect bribery na may parusang 6 na taon bilang pinakamabigat. Dahil sa kasunduang ito, hindi na rin natuloy ang mas malalim na kaso laban kay Erap kaugnay sa aspetong iyon. Marami ang nagduda sa kredibilidad ni Atong bilang testigo, pero pinayagan pa rin siyang humarap sa korte. Sa kalaunan, muling nakita si Atong sa paligid ng kampo ni Erap habang nasa house arrest pa ang dating Pangulo, isang tahimik ngunit malinaw na senyales ng pagbabalik sa dating alyansa. Noong Abril hanggang Mayo ng 2017, muling uminit ang pangalan ni Charlie Atong Ang matapos niyang isiwalat sa publiko ang umano'y seryosong banta sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, may inilabas na standing order to kill laban sa kanya. Isang utos na umano'y nagmula mismo kina Justice Secretary Vitaliano Aguirre II at National Security Advisor Hermogenes Esperon, kasama pa ang ilang retiradong general. Ang ugat ng tensyon, ang operasyon ng Virtual High Ally sa ilalim ng Meridian Vista Gaming Corporation, isang legal na sugal na pinatatakbo ni Atong sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa kanya, nasagasaan ng kanyang negosyo ang interes ng mga makapangyarihang tao sa likod ng small town lottery, partikular sa mga rehiyon kung saan kontrolado raw ito ng kapatid ni Aguirre at ni Esperon. Sa kanyang panig, sinabi ni Atong na ang impormasyon tungkol sa planong pagpatay sa kanya ay mula sa isang tauhan ng NBI at Bureau of Immigration na umano'y malapit sa kanya. Ayon pa sa kanya, hawak daw ni Aguirre ang STL operations mula Batangas hanggang Bicol, habang si Esperon naman ay may bahagi sa kita ng STL sa Pangasinan. Mariing itinanggi ni Aguirre ang mga paratang. Ayon sa kanya, pawang imbento at walang batayang akusasyon ang mga binitawan ni Atong. Tinawag pa niya itong isang destabilization tactic laban sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Hinamon din niya si Atong na maglabas ng konkretong ebidensya at dalhin ang usapin sa korte. Samantala, nanatiling tahimik si Esperon. Walang anumang opisyal na pahayag mula sa kanyang kampo at wala ring kasong isinampa laban sa kanya kaugnay ng mga paratang ni Atong. Bilang tugon, naglabas si Aguirre ng Department Order No. 267 na nag-aata sa National Bureau of Investigation na magsagawa ng masusing investigasyon. Ngunit sa halip na mapatunayan ang mga akusasyon, sinabi ni NBI Director Dante Gueran na tila gawa-gawa lamang ni Atong ang mga sinasabing banta. Ayon sa kanila, wala kahit anong ebidensya ng planong asasinasyon laban kay Atong Ang. Dagdag pa rito, sinabi ni Aguirre na iniimbestigahan din ang 5 NBI agents na umano'y nagsisilbing protektor ni Atong. Mabilis itong sinagot ni Atong, aniya, wala na siyang koneksyon sa mga ahenteng iyon dahil karamihan sa kanila ay nagretiro na. Naglabas din si Aguirre ng teorya na si Atong mismo ang nasa likod ng isang planong fake ambush, isang scripted na pag-atake
na layong magpakita ng banta sa kanyang buhay para makuha ang simpatya ng publiko. Subalit hanggang sa ngayon, wala ring inilantad na ebidensya na magpapatibay sa aligasyong ito. Simula noong dekada 90, isa na si Charlie Atong Ang sa mga kilalang personalidad sa mundo ng sugal sa Davao. Malawak ang kanyang impluwensya lalo na sa mga operasyon ng High Alay at iba pang underground games. Kaya't hindi na ikinagulat ng marami nang muling mag-cruise ang kanilang landas ni Rodrigo Duterte, hindi bilang magkatunggali, kundi bilang magkaalyado nang maluklok si Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas noong 2016. Noong Setyembre ng taong iyon, personal na inimbitahan ni Pangulong Duterte si Atong sa Malacanang. Sa pulong na iyon, kasama sina Sandra Cam, mga opisyal ng PCSO tulad nina Jose George Corpus at Alexander Batulan. Isang mahalagang misyon ang inihain ng Pangulo kay Atong. Tulungan ang gobyerno na linisin ang PCSO at sugpuin ang mga katiwalian sa ilalim ng Small Town Lottery o STL. Isang programang di umano'y ginagamit bilang panangga para maitago ang ilegal na huweteng sa iba't ibang rehiyon. Noong Enero 2018, bago bumiyahe sa Pangulong Duterte patungong India, ibinunyag niya sa media ang papel ni Atong sa kampanya kontra ilegal na sugal. Kilala raw niya si Atong bilang numero 1 sa industriya ng sugal sa Davao. Pero sa halip na direktang kalabanin, pinili niyang kausapin ito. Ang layunin ng Pangulo, gamitin ang koneksyon at impluwensya ni Atong upang maputol ang ugat ng korupsyon sa sugalan. Ayon kay Duterte, hindi kailanman inialok kay Atong ang posisyon sa PCSO. Ang gusto lang niya ay makisangkot ito sa pagsugpo ng ilegal na operasyon. Isang estratehiyang para bang sinabing, if you can't beat them, join them. Ito si Atong, I was hearing, tinawag ko yan siya. Sinabi ko, Atong, ikaw ang number 1 na gambler dito sa Davao. Hawak mo lahat, huwag tayong magbulan. Pumunta ka doon sa PCSO, pintuin mo yung lahat ng illegal at tulungan mo ang gobyerno. That was the only reason why I called for Atong. Para kay Atong Ang, isang personal na hamon ang ibinigay ng Pangulo. Iwanan ang mga ilegal na transaksyon at gamitin ang kanyang kaalaman para sa ikabubuti ng bansa. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido sa kanyang intensyon. Para kina Balutan at Corpus, mga opisyal ng PCSO, may ibang motibo si Atong. Ayon sa kanila, sinubukan itong kontrolin ang STL sa buong bansa sa pamamagitan ng isang alok, 200 milyon kada buwan kapalit ng exclusive nationwide franchise. Isang alegasyon na mariing pinabulaanan ni Atong. Kiit niya, wala siyang balak hawakan ng STL para pagkakitaan. Ang layunin niya, aniya, ay linisin ito mula sa loob at wakasan ang pagiging kasangkapan nito sa korupsyon. Sa harap ng magkakaibang pananaw, nanatiling bukas ang tanong kung katuwang ba talaga ng gobyerno si Atong Ang sa laban kontra ilegal na sugal o isa siyang strategist na bihasang makisabay sa agos ng kapangyarihan. Mula 2021 hanggang 2022, unti-unting nabalot ng takot at misteryo ang mundo ng sabong at isabong sa Pilipinas. Isa-isang nawawala ang mga sabongero. Kalalakihang dumalo lang sa isang event ngunit hindi na muling nakita. Marami sa kanila ay mula sa Laguna, Batangas, Bulacan, Rizal at Maynila. Sa kwento ng kanilang mga pamilya, bigla na lang hindi umuuwi, hindi na makontak at tila nawala na parang bula. Habang lumalalim ang investigasyon, tumambad ang mas nakagugulat na katotohanan. Hindi lang 24 ang nawawala, kundi mahigit 30 katao na. At ayon sa ilang ulat, posibleng mas marami pa. Doon ho sa 108 na nababanggit na itinapon dun sa Taal, lahat po ba yun ay puro mga sabongeros? Yes, lahat yun nanggaling sa sabungan ni Mr. Atong Ang. Walang bangkay, walang matibay na CCTV, pero may malinaw na pattern. Lahat sila huling namataang buhay sa mga sabungan at isabong facilities. Taong 2025, isang lalaking nagngangalang Julie Dondon Patidongan ang lumantad sa publiko. Isa siyang dating security head sa mga sabungan at ayon sa kanya, saksi siya mismo sa madilim na operasyon sa likod ng mga misteryosong pagkawala. Ayon kay Patidongan, hindi ito simpleng pagkawala. May sistematikong plano umano ng pagdukot at pagpatay sa mga sabungerong pinaghihinalaang ng daya o hindi sumunod sa patakaran ng pasugalan. Ang mas nakagigimbal, sinabi niyang pinahirapan, pinaslang at itinapon ang ilang bangkay sa Taal Lake na may buhangin sa katawan upang hindi lumuwas.
umutang. Dagdag pa niya, ilang mataas na opisyal ng pulisya ang kasabwat at tumatanggap ng milyon-milyong piso buwan-buwan bilang kabayaran sa kanilang katahimikan at partisipasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, diretsahang itinuro ni Patidongan si Charlie Atong Ang bilang utak umano sa likod ng mga operasyon. Ayon sa kanya, si Atong raw mismo ang naglalabas ng utos kung sino ang kailangan tanggalin. Bilang isang kilalang personalidad sa industriya ng e-sabong, sinasabi ng whistleblower na hawak daw ni Atong ang huling salita at sa bawat desisyon, may buhay na nawawala. Ang lalong nakakagulat ayon kay Patidongan, may mga pulong daw na ginaganap upang pag-usapan ang kapalaran ng mga sabongerong iniimbestigahan. At sa mga pulong na iyon, binanggit niya ang isang hindi inaasahang pangalan, Gretchen Barreto. Ayon sa salaysay ni Patidongan, bahagi umano si Gretchen ng tinatawag niyang inner circle. Bagamat hindi raw siya nagbibigay ng direktang utos, naroon umano siya sa mga pagpupulong kung saan pinagpaplanuhan ang magiging kapalaran ng ilang sabongero. Sa kabila ng bigat ng paratang, wala pa ring matibay na ebidensyang nag-uugnay kay Gretchen sa aktwal na krimen. Lumabas lang ang kanyang pangalan sa testimonya ng whistleblower, isang salaysay na hanggang ngayon ay wala pang corroboration mula sa ibang saksi o dokumento. Mariin namang itinanggi ni Atong ang lahat ng akusasyon. Ayon sa kanya, kathang isip lamang ang mga ito ni Patidongan, isang scheme umano para takutin siya at kikila ng pera. Ayon kay Atong, humihingi raw si Patidongan ng 300 milyon kapalit ng kanyang pananahimik. Dahil dito, sinampahan niya ito ng mga kasong extortion, grave threats, at paninirang puri. Pahayag ni Atong, wala siyang dahilan para gumawa ng ganitong krimen at wala rin siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Isa lang daw itong palabas ng isang taong nais yumaman kapalit ng kasinungalingan. Sa kasalukuyan, patuloy na iniimbestigahan ng Department of Justice at Philippine National Police ang kaso. Ayon kay DOJ Secretary Boying Remulla, itinuturing na persons of interest sina Atong Ang at Gretchen Barreto. Pinag-aaralan din kung maaaring gawing state witness si Patidongan, lalo na't sinasabing hawak niya ang ilang sensitibong detalye ng mga operasyon. May mga ulat na gumagamit na ng drone at sonar technology para hanapin ang mga posibleng bangkay sa ilalim ng Taal Lake. Sa ngayon, iisa lang ang tiyak. May mga sabongerong misteryosong nawala at may isang taong lumantad na nagsasabing alam niya ang buong istorya, kung sino ang utak, sino ang kasabwat at saan itinapon ang mga katawan. Kung totoo ang mga sinasabi ni Patidongan, ito ay isa sa pinakamalalaking kaso ng extrajudicial killings sa makabagong kasaysayan ng bansa. Ngunit kung imbento lang ang lahat, isa itong mapanganib na paninira na tumarget sa malalaking pangalan kapalit ng pera o pansariling vendetta. Habang patuloy ang paghahanap ng katotohanan, iisa ang sigaw ng mga naiwang pamilya. Hustisya. Hustisya para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hustisya para sa mga nawalan ng pagkakataong umuwi, magpaliwanag at mabuhay. Sa huli, ang pinakaimportante ay ang paglalantad ng katotohanan. Para sa inyong suggestions, ilagay lamang sa comment section kung anong documentary ang nais niyong i-produce namin.